Welcome to Zion on Air, your choice of Saturday hangout where we talk anything and everything that will encourage us about our Christian life. I'm your host today, Jesse Bernales, and let me welcome you in today's great episode. And thank you for always supporting Zion on Air. So meron na po ako tatlong lambing sa inyo and you guys know how this works. So please like. Yep, that's the first thing you guys want you to do. That's thumbs up for you guys there. So please do that right away. So not only liking today's episode, but also please share. Yes, share our episode today to all of your friends kasi naman maalala mo. And not only that, tag your friends as well in our comment section. So please put those names there. Kung ano man yung mga naaalala mo siguro, no? Pangalan ako sino man yan. Kaibigan, lolo, lola, tita, tita, the whole family. Bring the whole clan in our episode today. So again, like, share, and tag your friends for today's episode. So this is something that we're going to be looking forward for our episode because it's extra special. So again, if you have any comments, please don't hesitate to let us know. So that's something that we'd love to hear from you. Put that in our comment section. We'll do our best to shout out you all. If not, just recognize. So please like, share, and tag. Ayan. So let's do a quick check lang real thing in our episode today. Ayan. So magandang hapon sa iyo, Pastor Bong. At maraming salamat for supporting us as well. And please tag like si Mama Erdina, she's tagging as well. Everybody else there. And magandang hapon sa iyo also, Sir Joven. There you go. So we're going to be looking forward to more of that as we go on. But before we proceed further, let's open muna in a quick word of prayer. Heavenly Father, thank you very much, Lord, for today's episode, Lord. Maraming salamat po for the gift of technology you had given us, Lord, so that we can all gather together, regardless, Lord, wherever we are, maybe here in the Philippines or maybe outside the country as well, Lord. But you're all putting us together so that we want to understand you more, Lord, and we can be encouraged to our episode today so that we can walk more and see your faithfulness in our lives, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Now, once again, to our viewers, if you have any questions, comments, or you just want to feel like it, or you want to holler, react, please just let us know. Feel free to engage with us, and we're going to be doing our best to engage you more as well. Now, let's get it on in our today's episode. Each salvation story is unique. The Lord works through circumstances and people around us that leads us to Him. Now, in this episode, we're going to be learning from our guest, which I'm going to keep it a surprise later on yet, how the Lord snatched him from darkness as where we all had been before and brought him to light, and how he worked and continues to work in his life. Without further ado, let's welcome our guest, Pastor Ling Pascual of Harvest Baptist Church, Antipolo. Ayan, so there you go. Magandang hapon sa iyo, Pastor Ling. How are you? Mabuti po sa biyaya ng Diyos at magandang hapon po, Preacher Jesse, Pastor Bong at Zion Ministry at sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Amen. So maraming salamat, Pastor Ling. Kasi ako personally excited ako, Pastor Ling. Kasi I want to hear your story in detail. Kasi last time I heard your story was during your preaching po sa missions conference. I was like, wow, that was a very short time. At na-bless na rin ako dyan, no? And that's something that we're looking forward to. And how are you, Pastor Ling? Nasaan ka ngayon para alam ng ating mga viewers where you are now? Opo, ngayon po ay nasa church po tayo sa Antipolo. Biyaya tabag ng Diyos. Salamat po sa dakilang pribilehyo na maimbitahan po. At kagaya ng sinabi ko po, kinakabahan po. First time po ito na sa ganitong setup at bahala na po si Lord. Of course. But thank you, and all gonna be by God's grace, Pastor Ling. Pero na ito, Pastor Ling, para lang alam natin kasi balay mo may makapanood. Nasaan po sa Antipolo ang inyong church talaga specifically, Pastor Ling? Okay po. Tayo po ay located sa Block 50, Lot 9, Phase 3, Barangay San Isidro, Padilla, Antipolo City. Near Kogyo Market po. Ayan. So, alam ko lang po kasi sa Antipolo, Hinilugang Taktak, tsaka yung nabibila ng mga suman. So, malapit lang po ba kayo doon? Medyo malapit po. Medyo malapit. Malapit po tayo. There you go. Maraming salamat, Pastor Ling. Alam mo po, Pastor Ling, so we can get in touch with you, no? And we know who you are really.
Can you share to us, Pastor Ling, paano nyo nga po ba nakilala ang Panginoong Jesus sa buhay nyo? What was your salvation testimony? Saan nagsimula yan, Pastor Ling? Okay po. Nung ako po ay nasa youth stage, magulo po yung buhay ko. Typical na kabataan. Yung term namin noon ay bahala na si Batman, hindi si Lord, kundi si Batman po. Batman. Opo, meaning strikes anywhere kami, happy-go-lucky, di alam, walang plano sa buhay. And yet, dumating yung panahon na may death threat ako kasi wasted youth po ako. Wala po kasing tatay ko, iniwang kami at young age. Punta siya sa Amerika, nag-migrate siya. So, naiwan kaming magkakapatid. So, at the age of 9, umiinom na po kami. Tinuruan na kami ng cousin ko at sigarilyo. During that time, alam niyo naman po, no, wala pang shabu noon, pero sigarilyo at mga kuya ko nagmariwana na. Kuya ko, in fact, sa totoo lang, yung isang kuya ko nagbebenta, yung isa runner. But praise God kasi galing din ako doon, nakatikim din tayo. Kaya ngayon sa mga kabataan, gaya sa mga adults, likewise, unbelievers or believers na nandirito ngayon, nandirito po ako para magpatotoo na hanggat may buhay, may pag-asa, mula sa kadiliman ay tinawag sa kaliwanagan. At it's all because of the amazing grace and mercy of Jesus Christ. That's right. Po. Kung wala siya, wala po ako. Sabi nga po ng aking pastor, most probably nakakulong ako or nasa mental. Kasi nga, alam niyo po, ang shabu kasi, pagka nakapag-take ka niyan kahit once lang, ang tama kasi niyan, psychotic siya. Okay. No? Mababaliw ka talaga sa kanya. Kaya, or nasa sementeryo na ako, or hospital, at higit sa lahat sa impyerno ko. At nandun yung condemnation and wrath of God. And yet, because of His amazing grace, ay niligtas niya ako noong time na may death threat ako, papatayin po ako, at pati pamilya ko isasama nung sindikato na hindi siya small time, big time siya. Pero sabi ko, kung may Diyos, iligtas mo ko. And I still remember Bishop Freddy de Vega, ay nung gusto ko na mag-suicide that time, ay nasa camp kami sa Benguet. At alam niyo, wala kaming upuan noon. Nasa gulong lang kami. Gulong lang po kami. At hello? Hello? Yep, Pastor Ling, we can hear you po. Okay po. Nawala po kasing ilaw dito sa amin. Sige lang po. Ang naalala ko noon, sabi ko gusto ko na magpakamatay, pero si Bishop de Vega, during that time, pastor ang tawag po namin sa kanya, ay siya yung naging counselor ko during that time. At in-advise niya ako na huwag ko sayangin yung buhay. And ang pastor ko ang nag-share sa akin ng kaligtasan kasi typical na kabataan ako, nag-church lang ako. Alam niyo yung pampaswerte kasi may game kami. Ganun lang. Pero wala talaga akong relasyon sa Diyos. Tinanong niya ako kung mamamatay ka, Ling, sa tingin mo sa... There you go. I think we're having a little bit of a technical problem with Pastor Ling. His video froze, and we're just gonna be waiting for him to... Okay, ayan, there you go. Okay po. Sorry po. I had a little bit of heart attack there, but I'm so happy you're back, Pastor Ling. Naputol tayo kanina, Pastor Ling. Meron kayong game na nilalaro kanina, sabi mo po. Pastor Ling. Okay. Pumupunta lang ho ako ng church pagka parang gusto kong magpa-pray, magpa-swerte. Alam nyo, because yung sa pinanggalingan nating faith, ganun eh. Pero I praise God kasi tinanong ako ng aking pastor. Sabi niya, Ling, ligtas ka na ba?
At kung sakaling mo mamatay ka, saan ba ang tungo mo? At sabi ko, sa akin lang po, hindi biblical. Sabi ko, I'll be in heaven, pero dadalhin ako ng Panginoon sa hell kasi masama ako. Ay, sabi niya, walang gano'n. Tapos, from the clear teaching of the Bible, shinare niya sa akin yung kaligtasan, doon ako na-save. At sila ni Pastor Freddy De Vega ang ginamit ng Panginoon para ako hindi magpakamatay. At tanda-tanda ko ang sinabi ng aking pastor. Takot kasi ako dati maglakad sa kalsada kasi nga may death threat ako. Sabi ko, para sa akin, okay lang ako mamatay. Guilty ako, makasalanan ako. Pero ayoko madamay yung pastor ko. Pero sabi ng pastor ko, Ling, sabi ng Bible, iingatan tayo ng Diyos. At sabi niya, pag inayos mo na yung buhay mo sa Panginoon, ay aayusin niya rin pati yung kaaway mo. Alam niyo po, sabi pa rin niya, di ba? Kahit nga yung puso ng hari, hawak ng Diyos eh. Kaya kayang mabago yan. Alam niyo po, ang blessing po noon, yung may death threat sa akin, ay nagkabati po kami. Bago siya mamatay, nagkabati po kami at humingi ako ng tawad. At hindi ko nga maintindihan yung galing at kamay at pagkilos po ng Panginoon. Paano niya ako iniligtas. At hindi ko makalimutan yung sinabi ng Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Na yung in-exhibit niya, pinrove niya yung love niya na kahit mabaho ako, mapangit ako, marumi ako, at in fact, sabi nga sa Bible, di ba, ikinumpara tayo sa maruming basahan. Because during the Old Testament times, syempre wala pang napkin noon like now. So yung mga kababaihan noon ay yung mga tela, yun yung ginagamit nila. At ganun tayo karumi sa tela na yun na punong-puno ng karumihan ng lason. At ganun na lang kadumi ako, pero nilinis ako ng dugo ng Panginoon. And I don't deserve it. Alam ko po yan, unmerited favor, undeserved favor from God. Pero yun ang ganda ng Panginoon at ng kaligtasan na natamo ko at natamo ng marami sa atin. At sana kung may nanonood po ngayon, kabataan man o adults, ay may pag-asa kay Jesus. Palagi ang Panginoon nasa ministry ng pagliligtas. That's right. Amen. Now, Pastor Ling, nakikinig ako sa story mo. I was like, wow, that was a handful of information there. At hindi simple yung testimony mo, Pastor Ling. Like sabi mo kanina, wasted youth. Pag sinabi mo bang wasted youth, Pastor Ling, ano ba ibig sabihin ng wasted youth? Opo. I've been into vices. Alam niyo po, yung inom, sugal, sigarilyo, alak. Alam niyo, talagang ganon. Babae at pati bakla. Sorry sa term, no, but that's the reality. In truth, sinasabi ko lang. Pero hindi ko akalain na iaahon ako ng Panginoon sa putik ng kasalanan. At naalala ko tuloy yung sabi ni Sir Freddy De Vega noon, wala pang cellphone noon, puro landline lang kami. Siya yung parang nag-a-advise sa akin, counselor ko during that time. Sabi niya, alam mo, Ling, naging makulay ang buhay mo nung niligtas ka ni Cristo. Alam niyo po, noong time na wala pang internet, kaya malaking parte ng buhay ko rin si Sir Freddy De Vega, Pastor Manny Orara, at yung mga naging teachers ko noon, naging mentor natin at mga naging kaibigan kapastoran po. Good. Now, pag inisip mo, Pastor Ling, parang sinalo mo na lahat ng hindi dapat gawin, when you say that you were a wasted youth. Tapos nabanggit mo kanina, at 9 years old, hindi gatas ang iniinom mo, Pastor Ling. You started to be exposed in drinking. Pero kanina, Pastor Ling, help me understand this. Kasi this is your life. At nung kabataan ka, as in parang if you think about it, wow, this is sige, we're just gonna be waiting for the video. There you go. So parang lahat ng, let me use the term, masamang bagay naranasan mo. Pero anong nangyari, Pastor Ling? Paano ka nahikayat na pumunta sa church where you were able to hear God's word?
Kasi if you think about it, hindi bagay, Parang, ang dami mong ginagawa masama sa church. How did that happen for you, Pastor Lee? Okay. Noong magulong-magulo na po yung isip ko, ang sabi ko, kung may Diyos, magpakilala ka. At naalala ko noon, may dala akong bag, galing ako practice ng basketball after school. Nakita ko lang yung signboard, this way to Harvest Baptist Church. At umattend po ako doon. At nung nakita ko doon, in fact, ang nagpipreach nun, American pastor. Yeah. Yung kasi nag-pioneer nun, American, si Pastor Carl Bano. Pero the following week, nang bumalik ako, sabi ko, bakit hindi na Amerikano? Pinoy na. Yun na yung pastor ko po. Si Pastor Edgar po. Sabi ko, nawala yung Amerikano. Parang, alam niyo po, bilang tao, syempre hindi ako save eh. Sabi ko, ba't nasa na yung Amerikano? Gusto ko yung Amerikano. Bakit nawala na? Bakit ngayon? Kasi pong aking pastor ay hindi Amerikano eh. Pero mukha po siyang Phil-Am. Kaya, pero alam niyo po, no, nung nasave ako, nainlove ako sa pastor ko, sa mga pastor, hindi ko maintindihan. Sila na yung gusto kong kasama, ayoko na ng mga barkada ko, ayoko na ng mga kasalanan. Alam niyo po, kagaya nung nabanggit ko nung conference, ang liit lang ho ng church namin. Siguro around 20 to 30 lang yung tao. Pero sobrang saya ko po. Sobrang gusto ko, wala nang uwian. Pag Sunday, masayang-masaya po ako. Big event yon, big day yon for me as a Christian. At gusto kong hatakin kagad yung araw na mag-Wednesday na may prayer meeting. At pag Wednesday, gusto ko na rin hatakin ng Sunday na kagad. Hinihahanda ko na yung mga damit ko. At ganun kagaling po yung Panginoon talaga. Doon sa signboard na this way, ang daming this way, hanggang napunta ako doon sa church. At doon ko po narinig ang salita ng Diyos, ang libreng kaligtasan na inaalok ng Diyos kahit sa pinakamasamang tao. No? Sa totoo po, Brother Jesse, siguro I think mga 12 pa lang kami, 12 ako. Alam niyo, ang mga kalaban na namin sa sugalan, mga lolo na. Lolo na, ganun kaming magkakapatid ho. Meron na kaming panabong naman ho. Kasi wala ngang gabay, walang tatay. So, ganun kami lumaki. Kaya nga, kung wala ang Diyos, wala din ako eh. That's right. Hindi rin ako talaga masisave po eh. That's right. Pero nakakatuwa, Pastor Ling, na parang you just walked in, napunta ka sa isang church just because doon sa signage na this way, as you said it po, no? Pastor Ling, at buti na lang, doon ka talaga sa totoong daan napunta, no? Di ba, Pastor Ling? Di ba? Pero I just cannot understand na parang someone like you, na kabataan, na talagang, oh man, wasted as you call it, biglang pupunta na lang ng church, and that is all by God's grace there, di ba, Pastor Ling? Opo, kasi kagaya na sinabi ko po, wala na akong sabi ko kung may Diyos, pakilala ka, iligtas mo ko. At yun, kasi ang maganda sila, pastor, yung Amerikano, bumibisita dati yun sa bahay namin eh. At si Pastor Poha, si Atene, yung asawa niya, sa totoo, nung binibisita nila ako, pinagtataguan ko sila, alam niyo, ng pastor ko at ng church. Nagsisinungaling pa yung mama ko. Kunyari, kakatok yung pastor ko, tapos nasa likod lang ako ng pintuan. Sasabihin ko, huwag mo nagsasign kami, huwag mo sabihin nandito ko. Sabi niya, ay wala siya eh. Alam niyo yung parang pelikula, totoo po yun. No? Sabi niya wala siya. Pinagtataguan ko yung pastor ko. Pero pintuan lang po ha. At alam ng mama ko yon ni pastor. Tapos talagang sobra po akong salbahe noon dahil pagdadalaw yung Amerikanong pastor, nung unang panahon kasi, alam niyo yung stereo, yung radio, lalakasan ko yung cassette namin para hindi siya makapag-share ng God's word sa akin.
Talagang pinipikon ko sila, binabastos ko sila, dinidisrespect ko sila kasi ayoko talaga. Pero ngayon ko na intindihan lahat na sana noong ko pa inopen yung heart and mind ko at yung buhay ko, binigay ko sa Panginoon noong pa na hindi yung kung kailan wasted na ako. Maging aral din po ito sa mga kabataan na That's right. Mabuti ako, nabuhay pa ako nabigyan pa ako ng pagkakataon. Paano nga, sabi ko, kung nung kasagsagan na matinding ginagawa kong kasalanan, namatay ako, for sure, diretso po akong impyerno. That's right. And yet, yung galing ng Panginoon, kaya nga, never in my wildest dream na nangarap ako o na naginip ako magpapastor, hindi po Yeah. Kaya lang talagang nung nakita ko na grabing kasalanan at kasamaan ko po, sabi ko ngayong ligtas ako, ngayon pa ba ako mahihiya? Yeah. Ngayon pa ba ako hindi susunod sa Panginoon? Yeah. Kung babalikan ko nga lang po, if I could turn back the time, kaya lang hindi nga kaya, alam natin yung realidad. Palagi ko sinasabi na sana nung bata pa ako, na-save na ako at nagsuko na ako ng buhay at naglingkod. That's right. That's right. Well, thank you very much, Pastor Link, for sharing us to your story. And sige, while waiting for that next portion natin, let's do some quick shout-outs. So magandang hapon sa iyo, Ate Celine. Thank you very much for supporting us there. At magandang hapon din kay Jessica, Samson, who's watching us. Maraming salamat. So please continue to tag, like, and share us as well to your other friends para we can all watch there. At batiin natin na si Mami Malu. Maraming salamat, Mami Malu, for dropping by to see us as well. Ayan. Tsaka aking mabuting may bahay. Magandang hapon din sa iyo for watching us kay Lian Bernales. And ayan, actually may tanong po. May tanong muna, commercial break May tanong, Pastor Ling, si Ma'am Arlene. Talaga po bang pangalan ang Ling? Ano po ba? Kasi pag nakarinig po ako ng word na Ling, parang ang sweet niyan, di ba? Parang darling, parang ganyan. Ano po ba na niya pangalan, Pastor Ling? Opo, ang totoo ko pong pangalan ay sa baptismal. Ito po kasi mga sinauna. Lalo na, alam niyo naman yung Jose Regalado R. Pascual Jr. Pero po, nung tumanda na ako, ay hindi pala legal yon. Ang pangalan ko talaga po ay nakagraduate ako sa college na ginamit ko po ang Jose na mali pala po. Okay, yung pala, ang totoong katotohanan ay Regalado lang ako. Wala pong Jose. Regalado R. Pascual Jr. Nung lumabas na sa passport, sa birth certificate po. Ang Ling po ay short for darling. Kasi tinawag akong Ling ng nanay ko. Ling ng nanay ko kasi po ako yung bunso. Sa totoo po, alam nyo, yung grace ng Panginoon at mercy ng Panginoon, talagang nung bata ako ay nagbe-makeup ako. Habang ang mga kuya ko ay nagsasaranggola, pag wala sila, yung papel de hapon, alam niya ng mga lolo, lola, tito, tita, papel de hapon nilalagay ko sa lips ko at sa cheek ko. No, nagbe-makeup ako, may tokador kami. At yung upuan ng nanay ko, ako umuupo doon, sinusuot ko yung duster niya. Alam niyo kung bakit? Sa isang sinabi lang ng kumari ng nanay ko na wala kang anak na babae. Sana siya na lang naging anak na babae mo. Kaya parang pumasok agad sa akin yung kaya napakahalaga na yung mga bata pa lang ay tinuturuan na natin ng Bible principle, nakaka-attend na sila ng church, train up a child in the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. Why? Kasi pag nakakuha yung mga bata ng ideology, kahit ganung kwentuhan lang na magkumari, magkaibigan, magkapitbahay, ay pumasok na kagad sa sistema ko yun. And yet, I praise God kasi hindi ako natuloy na gano'n. Sa totoo po, muntik pa ako kumuha ng cosmetology. Kaya lang sabi ng nanay ko, naku, wag matutuluyan ka dyan. Talagang galing pa rin po ng Panginoon at hindi ako, alam niyo na po, napunta doon sa homosexuality. Right. Na muntik na po talaga kasi nagugupit na po ako ng mga buhok, kahit babae, ginugupitan ko na. At ang galing pa rin po ng Panginoon talaga, niligtas niya rin ako sa mundo ng, alam niyo na po, Sodom and Gomorrah. Yeah. Muntik na muntik po ako talagang, sa totoo po, dahil sa pinapanood, ito po yan, factor yan, dahil sa environment. Pag ni-research din natin, dahil wala akong tatay,
tandaan niyo po, wala akong tatay, iniwan kami. So, nandun lahat yung galit, yung rebellion attitude, rebellious attitude. At yung, kaya muntik talaga po, talagang niligtas pa rin ako ng Panginoon sa ganong kalalagayan. Kung hindi po, baka, kasi po, kakaiba po ako eh. Siga ako, pero may pagka malambot po ako. Eh, bata pa lang po ako, hindi ko nga maintindihan. Pag may pogi, kumakabog ang puso ko eh. Sabi ko, ano ba ito? Ewan ko po, hindi ko maintindihan. Kaya, dahil nga sa ganong kaisipan, nagkaroon na ako ng ganon. At yung parang ina-idol ko po, ina-idolize ko dati, na kalaro kong bata, ay bading din po. Kaya, alam nyo, pag kung sino rin yung kasama mo, di ba? Yun ka magiging. Kaya napakahalaga po na makakasama natin dapat Kristiyano, godly, spiritual, ka-Israel. Kasi pag hindi, mostly, alam niyo po, marami namang mga bata ay kaya lang nabarkada, palaging ganun po. Kaya naging addict, naging ganito, naging ganyan. Kaya mapalad po yung mga bata na lumaki sa church, na talagang yung Word of God ay talagang napakinggan nila kasi malaking chance ang hindi sila mawala. Kung mawala man, sila ay babalik po. That's right. Now, Pastor Ling, this is another, I don't know what to put it. This is another update na kasi nung narinig kita, Pastor Ling, parang ikaw, mahira. This guy is a mercenary. Parang talaga siga to, no? And then this is a new channel into this one. And Pastor Ling, you know, honestly, I'm not gonna be shy to ask this, but we know, diba, that it's only man and woman that has been created by the Lord, and that's biblical there, and that's what we stand on. And we don't care what the others are gonna say, rather than the world. But that's how the world is telling us ngayon na it's okay, diba? It's okay na maybe biologically you were born as this, pero emotionally you're not. So parang it ina-encourage, if that's the word there. How about you, Pastor Ling? Paano mo napaglabanan yan, yung mga bagay na yan? And this is something hard, kasi if this plays with your emotions and all, this is something, how did you do that for you, Pastor Ling? Opo. Alam niyo po, blessing po na ngayon ko naiintindihan ba't ko pinagdaanan yung mga ganito rin po. Una, tayo nagkakasala because we have this sinful nature, sinabi ng Bible. Pangalawa, by choice. Nagkakasala tayo because by choice. So dito, nakita ko, dahil siyempre walang Bible, walang pastor, walang church, walang katotohanan. So kung ano yung kinalakihan mo, sino mga kasama mo, ay most probably yun ka magiging. Pero I praise God dahil nag-intervene ang Lord at naligtas ako talaga. At ang isang factor din na ginamit ng Lord, kasi mga kuya ko, palagi ko kami nakikipag-away. Palagi rin niyayaya nila ako sa basketball. Kaya naalis ako sa ganung Pero once in a while, alam niyo po, talaga ngayon, ang blessing, yan ang tinuturo ko, saan man ako mapunta, na binabali natin yung ganung damdamin, ganung ideology, at itinatama natin using God's word na nang naglikha ang Panginoon, it's Adam and Eve. It's right. Male and female. Walang in between. Walang Madam, walang Steve. Adam and Eve lang po. Kaya mas naiintindihan ko po yung mga sa totoo po sa ministry mula nang na-save tayo. Marami na ako nakausap ng mga ganun po na mas naiintindihan ko sila kasi mismo ako na napunta ako sa ganun eh. Kaya galing pa rin po ng Panginoon. Talagang yung kung paano ako ngayon sa ganitong estado na maayos na po ako, na save ako, tama na ang punto de vista ko, ang damdamin ko, kaisipan ko, ay pinapagamit ko po ito sa Panginoon para ipakita na sa totoo po, marami talaga po. Meron nga ako nakita dito ma-attend sa amin dati. Sabi ko, ang hawak niya volleyball na bola. Sabi ko, kalalaking tao, kagwapo nito, artistahin. Sabi ko, bola ang hawak, volleyball. Napaka
dapat basketball na bola. Kaya yung pwedeng disciple na, ang dami pong ganyan dito sa atin. Kaya, kasi sinabi ko sa kanila na ganun din ako dati. Pero mali yun, kasalanan yun. Yun yung pagbulag ni Satan, di po ba, sa atin na para mabulag ka, yung isipan mo, yung mata mo, at di mo makita yung katotohanan. At yung sistema nga ng mundo, kagaya na sinabi mo, Teacher Jesse kanina, at yung sin and self. Kaya praise God may Bible para itama po yun. That's right, that's right. Pero caveat lang doon, Pastor Ling, hindi porket volleyball ang hawak, bading agad. Opo. Kami, ano dyan, alam mo na, di ba? Hindi mo porket basketball ang hawak. Di ba? Kasi po, tama po, Teacher Jesse, no? Kasi po, ganito sabi namin, lahat kami ng mga men, kasi madami po tayong inampon, nag-start din po yung church through basketball ministry, basketball clinic. Sabi ko, ba't ayaw na ito mag-basketball? Tapos ganun maghawak. Tapos alam niyo na yung mga pilantik ng kamay, yung galaw. Ang nakakatuwa po dahil dinidisciple natin, talaga pong beyond Diyos, imbes na mapunta doon, ay hindi napunta doon. At marami pong ganong testimony. Amen. Sa totoo po, to be fair, no, hindi lahat na nagbabalibol na lalaki, tama po kayo. Thank you for the intervention. Ay, alam niyo na ganun. Kasi nga, yung anak kong lalaki ay barakong-barako. Sabi niya, pag gusto kong mag-volleyball, ang sarap pa mag-volleyball. That's right. Pero Pastor Ling, what I got from you, sin is a choice. So hindi pwede na parati natin sinasabi, hindi, I was naturally born like this. Like for example, okay, I'm gonna borrow what the word's saying. I was born as a woman trapped in a man's body. There's no such thing as like that. It's our mind who's messing up with that. And I'm not ashamed to say that. And that is our sinful nature who's telling us, no, dude, do it because that's how the world is. But that's what I got from you, Pastor Ling. Now, you know what? Kung anong ginagawa natin, this is just because this is what we wanted. And we're making excuses for this one, which I'm so happy that you stepped out, no, Pastor Ling. At talagang you've proven that. But let's make this deeper further, Pastor Ling. Being saved and changing who you are because of God's grace. Sabi mo kanina, binago ka ng Diyos kasi that's the Holy Spirit in you. That's different from being in a full-time ministry as a pastor. How did that happen, Pastor Ling? Di ba? Kasi parang that's a totally 180-degree turn. It's not just in your lifestyle. Biro mo pati nagpastor ang isang Ling, di ba, na this wasted youth as you call yourself. Paano nangyari yan, Pastor Ling? Nung, di ba po, may death threat ako, tapos na-save ako. Kinausap ko yung pastor ko. Sabi ko, Pastor, pwede ba akong pumasok sa Bible school? Para, kasi at the back of my mind, sabi ko, bago ako mamatay, alam nyo, kahit save na ako, nandun pa rin pagdududa. Kasi alam ko talagang totoo yung nagtetret Sabi niya, lulutang ka na lang yung bangkay mo dyan sa Jollibee Calentong. Kilala kasi yun, may bridge doon, may sapa doon. So, lulutang ka dyan. Okay lang kung ikaw, paano kung pamilya mo, sama ko. So, sabi ko, gusto kong mag-Bible school para ano't ano man mangyari, makilala ko ang Panginoon sa malalim na kaparaanan. Pero, wala akong pangarap o plano magpastor. So, nung nasa Bible school na po ako, muntik ako mag-quit. Sabi ko sa pastor ko, mag-quit na po ako. Kasi hindi ko kaya, walang pumapasok na, wala akong naiintindihan. Sabi ko, hirap na hirap ako, wala akong naiintindihan. Kasi siyempre may laban ayaw ng Diablo na dati best friend kami, ngayon nag-break kami. Na kay Lord na ako kaya galit na galit siya. Wala talaga pong pumapasok. Pero sabi ng pastor ko, Ling, isa pang SEM. No? Yun ang kagandahan pag nakikinig po tayo sa ating mga pastor. That's right. Ling, isa pang SEM. So sabi ko, sige po, try ko pa po, pastor. Alam niyo po, sa totoo po, isang ginamitan naman ng Panginoon, ba't ako nagpastor, si Bishop De Bello. Kasi, nung kinakausap niya ako, that time, ang haba namin mag-usap niyan 30 minutes, 1 hour or more sa landline. That's right. Sabi niya, anong plano mo sa buhay, Ling? Pagka-graduate ko po, ang plano ko lang talaga, sabi ko,
maging forever na second man lang ako. Maging worker lang ako ng church namin sa San Juan. Sumuporta lang ako, bodyguard lang ako, personal assistant ng pastor ko. Talagang ganun lang. Love ko yung church ko sa San Juan, Mother Church. Kaya lang sabi niya, paano kung may plano ang Diyos sa buhay mo? Yun yung advice niya sa akin. Paano kung may ibang plano ang Diyos sa'yo kung tawagin ka sa ganito? So nag-start po yon ng mayroong misyon. Nag-Bible study kami sa Cavite. Cavite, ang layo po noon. So that time, yung uma-attend po sa Bible study natin doon, to God be the glory, mga nasa 70 na. Angkan po isang angkan. 70 Bible study. So may pulpit na po ako doon. Ginawa na ako ng pulpit ng member ng church. Nandun na yung leather shoes ko, mga damit ko, Bible. And yet, sabi ng pastor ko, Ling, puntahan mo yung pamilya ko sa Kogyo. So, siyempre, susunod pa rin ako, gawain pa rin. Opportunity para ngayon, kahit takot, kinakabahan, sumunod lang ako sa kalooban ng Diyos. So, naalala ko noon, Friday, Saturday, pagpunta ko ng Cavite, pagpunta akong Kogyo, talagang nilalagnat na ako pagdating ng Sunday. Kasi sobrang layo, magkaaway sila. Sobrang layo po. Pero tuloy pa rin po ang laban hanggang sa dumating yung panahon, sabi ng pastor ko, Ling, dito ka sa Kogyo magpastor. Sabi niya. So sumunod lang po ako. Kaya yung Cavite namin ay i-channel naman po natin sa ibang manggagawa. That's right. At hindi ko talaga po akalain. Ang gusto ko lang maging member, maging worker, mag-support. Pero yung may plano po ang Diyos na hindi ko alam, may plano pala sa buhay ko na magpapastor ako. Pero wala po talaga sa plano ko. Ang gusto ko lang talaga sumunod kasi nga, nung hindi pa ako saved, naalala ko nun, nagbabamit ako pag lasing ako. Tapos, hinihilamos ko siya, sabi ng mga barkada ko. Hinihilamos ko siya. Ganun ako nakakadiri po. No? Ganun ako. Sorry po. Ganun daw ako. Kaya sabi ko, ngayon pa ba ako mahihiya? Kasi alam niyo po, nung unang pagkakataong na-save ako, may visitation, Thanksgiving, and alam niyo yung soul winning. That's right. Sabi ko, kinausap ko ng pastor ko. Sabi niya, ba't di ka sumamaling? Sabi ko, pastor, pwede po ba ako maglilinis ng church? Ako mag-isa. Basta, huwag niyo po akong sama dyan. Natatakot ako dyan. Mahihain ako. Alam niyo po yun. At saka wala akong alam na verse. Alam niyo, simple lang sinabi niya. Ling, yung ginawa ng Diyos sa'yo, paano kayo ligtas? Ikwento mo lang yun. Paano ka nabago? Nung sinabi niya po yun, nagkaroon na ako ng lakas ng loob. Lakas ng loob, yeah. Opo, sa biyaya ng Diyos, sinasabi ko yun at binibigay ko yung gospel tracts. At unang-una ko pong na-memorize na verse ay John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. At yung po lang yung natandaan kong verse na palagi ko sinishare. Binalikan ko po yung mga barkada ko. Naalala ko nga po nung time na yun kala nila magbabasketball kami o kaya mag-chicks Tapos dinadala ko sila sa church. Alam niyo po, pagtapos ng service, walang natira Umalis na. Opo, isa-isa umaalis umpisa pa lang 15 minutes, 30, puro papaalam. Bibili lang ko ng soft drinks, ganyan. Kasi wala nang bumabalik At alam po yun ng pastor ko, no? Talaga, pati yung mga, alam niyo po, yung mga bakla, dinadala ko. Kala nila date, pero date pala sa Lord. Talagang, opo, ginawa po, lumakas po yung loob ko. Yung mga kabataan ko po, yung mga, alam niyo po, yung mga babae na ini-invite ko, kala nila date, yung pala sa church. Kasi, binago na po tayo ng Panginoon. Sa totoo po, kagaya na sinabi nyo kanina, babalikan ko, walang born body. Wala pong born body. No? Sinful nature yon at saka by choice. At nababoy tayo ng sistema ng mundo, lalo na ngayon, social media era. Mas grabe ko ngayon ang kasalanan. Dati wala pa comics pa lang kami at dyaryo Diba? Mga tabloids. Pero ngayon mas matindi, live. No?
Kaya nasa huling panahon po tayo. And praise God sa pagbabago ng Panginoon sa atin. That's right. Well, thank you very much for sharing your story there, Pastor Ling. Para let's do some quick shout out po sa ating mga viewers. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am MJ, si Ma'am Esther. Maraming salamat din po for supporting us. And please continue putting your comments and thoughts kasi we'd love it also. This is our way of how we can engage with you, our dear viewers as well. Pero nakakatuwa, Pastor Ling, kasi 'di ba, people are saying, no, nako, pag pumunta ka sa church, napaka-banal, napaka-perfect ng mga tao dyan. But with the way that you're saying that, Pastor Ling, church is not actually for perfect and holy people. It's actually for all of us, broken, sinner, sad, diba? And all of these things. And thank you for your story, Pastor Ling, that someone, all of us, can be used by the Lord. You just have to be ready and be available as what you did, Pastor Ling. Maraming salamat dyan. Now, Pastor Ling, pag-usapan naman natin to. So ngayon, pastor ka na, may mga pagkakataon po ba, Pastor Ling, na yung nakaraan mo, parang bumabalik siya? Is your past haunting you na parang sinasabi ng mga tao, di ba ikaw yung dating ganito? So parang may gano'n na bang instance, Pastor Ling, na parang nawala yung credibility mo or challenge rather, not nawala, but rather challenge yung sinasabi mo kasi alam nila na makasalanan ka before, parang all the things na lahat na lang ginawa mo yan May gano'n ba, Pastor Ling? Ang totoo po, may mga kaklase pa nga ako nung elementary na sa ibang bansa na hindi ko makapaniwala. No? Pero nyo, after 20 years, tumatawag pa, totoo bang pastor ka na, regalado? No? Talagang, totoo bang pastor ka na ba talaga? Mga ganon, pero syempre, yung Panginoon, yung God the Holy Spirit na gumagabay sa atin, nakita talaga nila yung pagbabago. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away, behold, all things become new. At talagang nakita nila yung pagbabago. Sa totoo, sa lugar namin sa San Juan, kilala po tayo na alam niyo na po, isa sa mga tigas doon, no? Mga kami magkakapatid, palaging pag sa away, kilala kami doon, nagugulo yung barangay. Na mismo sila nagpapatotoo, yung mga kababata ko doon, mga opisyalis doon, na ang laki ng binago ni Ling. At talagang, yan, binago yan ni Jesus. At respeto na, hindi pero ang dami pong, syempre, pag-uusig. Dati, nung may hawak-hawak ko, dati, syempre, hawak-hawak ko bote, bisyo. Ngayon, hawak-hawak ko Bible, tatawagin ako. Tapos sabihin, pag-pray mo nga ako. So ako naman, alam niyo po yun, yung buong puso ko, talagang natuwa ako, pag-pray. Yung pala sasabihin sa'yo, pag-pray mo nga ako manalo sa sabong. Sabi ko, alam niyo po, sa totoo, alam niyo po, gusto kong sapakin sabi ko, nung hindi ako binago ng Panginoon, hindi ako neto babastusin ng ganito may takot to, pero ngayon niloloko na lang ako. Pero alam niyo po, yung pa rin yung himala ng Diyos, yung biyaya habang ng Diyos na nakontrol ako dahil syempre po barumbado ako. Hindi na ako, talaga mamula po nung nasave ako, hindi na ako gumamit ng karahasan, hindi na ako nanuntok, nanadyak, wala na po ako sinaktan talaga, biyaya habang ng Diyos. Pero yung challenge, napakarami ko nun. Kahit na nagbibisyon ako dito, napakarami po talaga. At yung credibility, syempre sa una, titingnan kung totoo ba talaga ito. Baka ma-burn again to, hindi to burn again, masunog uli, bumalik sa bisyo. Pero doon talaga makikita yung biyaya at habag ng Diyos. At yung, alam niyo po, yung choice natin, diba sabi nga ni Pastor Adrian Rogers, your decision today will determine your destination tomorrow. That's right. And I have decided to follow Jesus from day one, nandun yung battle sa sin. Alam niyo po, alam ng pastor ko at ng church na meron akong kabady-body sa college ng player ako na parang nag-covenant sorry sa term nagagamitin ko, Christian covenant brother ko. Pero doon, ewan ko ang tawag doon, kosa Alam niyo sa preso, kosa, na sabi niya, pagka may kaaway ka, kaaway ko. Pag kaaway mo, kaaway ko. Pero alam niyo, nung time na yun, nung na-save ako, pinupuntahan ko siya, iyaya ko siya sa church.
Pero alam niyo, sabi niya, kinulong niya ako sa bahay nila, doon yung misis niya, nag-order siya ng beer, no? Isang case. Sabi niya, pare, tatawag ako ng babae. Wala, hindi kita susumbong kay pastor, alam mo yun. Tayo lang, alam ko, ito po, sa mga matatanda, alam niyo ito, kahit sa mga kabataan, sabi niya, alam ko, sabik na sabik ka na. Hindi ka ganyan, kilala kita. Pero alam mo, sabi ko sa kanya, pare, kahit kailan di tayo naghiwalay sa away. Pero ngayon, sabi ko, maghihiwalay tayo. Kasi dinadala kita kay Jesus, pero dinadala mo ako kay Satanas sa kasalanan. Ayoko na. Alam niyo, that's the last time na nagkita kami. And it's been 2 decades na. 2 decades na hindi kami nagkita. Pero best of friends ko, best friend ko talaga yung kasanggang dikit. Pero sabi ko, hindi na talaga. Talagang napakabuti ng Diyos kasi talagang dadaan tayo doon. Pero yung biyaya tabag niya, hindi niya aalaw na mabalik pa tayo sa dati. That's right. Amen. Now, parang hirap nun, Pastor Ling, kasi it's a struggling process, no, between what you like physically as to what the Lord wants you to do spiritually, and that is a huge temptation that I'm really happy that you were able to go through, na Pastor Ling, and your testimony says as well. So, mabilis na pagbati lamang po kay Tita Jackie, joining us all the way from Japan. Ay, si Ma'am Susan Orara, maraming salamat po for joining us as well. So nakakatuwa po that you're all here with us, spending your afternoon. Now, there's a lot of things na gusto pa natin pag-usapan, Pastor Ling, pero maybe let's zone it here. Nabanggit mo kanina, alam mo, Pastor Ling, nakikinig ako sa storya mo, parang full pack ang iyong storya. May action, may drama, may comedy, may lahat nandyan. That's your life. Nabanggit mo kanina, Pastor Ling, na may sindikato ka na hook up. And but what I like what you said kanina, you were able to ask forgiveness at nagkabati kayo. How is that so, Pastor Ling? Kasi sa akin, hindi mo nakakatakot yun. Parang, oh man, life, death threat? This guy? And why would you do that? Why do you have to ask forgiveness? What was the motivation there, Pastor Ling? And this is you, you don't know kung what's gonna happen, but you did that just the same. Kagaya po nung sinabi ng pastor ko, kahit yung kaaway mo, magkakaroon kayo ng peace. Sabi ng Bible. Kaya, nung time kasi na yun, hindi na ako takot mamatay. Alam ko, I'm bound to heaven. So, talagang nakipagbati ako, hindi ako ng tawad, at nag-aiso kami. At ganun kagaling po ang Panginoon. Lahat iyon ay sa Panginoon. At kung hindi sa Panginoon, siguro hindi ko kakayanin. Siyempre, magtatago ako. Kasi, alam niyo po, pag nasa Panginoon na tayo, nawawala na yung takot at yung, hindi na ako yung gano'n na paranoid. Ayoko maglakad sa Mandaluyong, papatayin ako dyan sa Santa Mesa, taga dyan kasi. Pero, hindi na. Magmula ko nun, pinalaya ako ng Panginoon, binigyan niya ako ng kapayapaan. Yun kasi ang ganda pag nasa inyo ang Panginoon Nandun na yung joy, yung peace, yung love, di ba? Yung bunga ng Espiritu. Kaya inayos ng Panginoon yung buhay ko. Napakabuti po ng Panginoon. Kasi kung hindi sa Panginoon, hindi maayos ang buhay ko. Baka hindi ho ako ngayon ganito. At I owe it sa Panginoon, kundi sa mga men of God. Isa po talaga na namimiss ko ay si Bishop Manny Orara, siya kasi yung dating Bishop de Vega Siya yung pinaka-leader namin, lolo-lolohan, tatay-tatay namin. At napakapalad ko po kasi ako yung kauna-unahang parang bata lang na nakasama nila, na parang naging barkada. Kasi alam niyo po yung grupo namin ngayon, ang hilig sa basketball ng mga yan. Kaya mapalad ako, sabi ko, yung pagbabasketball ko pala, blessing pala yun. Nadikit ako sa kanila. Kaya naayos po yung buhay ko nung nakasama ko. Sila, Pastor Eni Mabalot, si Coach, miss ko din po sila. Kaya talagang kung hindi sa Panginoon, hindi rin po mababago ang buhay ko. At nakatulong din sila sa akin, hindi lang sa aking Christian life, kundi sa aking pagpapastor po. Amen. Now, may takeaway doon sa sinabi mo, Pastor Ling, talagang
yung mga taong kasama mo really influences you. Kasi nabanggit mo sa akin kanina, nung when you were still in the darkness, if we may call it that way, yung mga kasama mo, yun din ang ginagawa, kaya na-encourage ka, na yun din naisip mo. Pero in your spiritual life naman po, when you were growing up and more matured spiritually, it's the people that you went together with, like yung pastors, yung mga spiritual fathers mo, that encourage you as well, Pastor Ling. So, ibig sabihin, it was still you who chose what path you're gonna go. Yun yung sabi mo kanina po, di ba, Pastor Ling, kung ano yung iyong decisions today, that's gonna determine your destination for tomorrow, which is what you said. And also, Pastor Ling, importante yung sinabi mo kanina na hindi pwedeng kalimutan na lang natin yung nakaraan. Kasi tutusin, yung halimbawa, yung iyong nakagalit na sindikato, pwede mo sabihin, okay na yan, moving forward na tayo. Dati pa naman yun, di ba? You still went back for your testimony, Pastor Ling, to solve that, di ba? And to resolve it, which is really great. Now, Pastor Ling, let's talk about one more topic, before we, like, maganda nga po sa mga nanonood natin. This is really a great episode. Let's talk about, you mentioned kanina, na you had suicidal tendency also. Pastor Ling, di ba kayo nabanggit? At alam ko, sa panahon na topic po ito ngayon, nasa social media po ito. Ano po ba ito, as in your experience, para maging kaalaman, para maging learning din in the biblical context of the Christians nowadays? How did you go through this? And how did you get to win, if that's the term, or deal with it biblically as well, Pastor Ling? What are your thoughts there po? Bata pa lang po kasi ako. Palagi, kunyari matatalo lang ako sa larong text or Jolen sa mga kapatid ko. May, alam niyo yung lungkot, saka yung parang I feel defeated, loser, weak. So, I feel cheated, ganyan. So, bata pa lang ako, wala naman nagtuturo sa akin, kukuha akong kutsilyo. Ganun ako na gusto kong saktan yung sarili ko, magpakamatay ako. Kaya ako, naiintindihan ko po, lalo na sa panahon natin ngayon, na ang daming ganyang, alam niyo po, nangyayaring pagpapakamatay, suicide. Alam niyo po, ang galing pa rin ng Panginoon kasi una, as a Christian, tuturuan tayong harapin natin ang problema, hindi talikuran o takbuhan. Karuwagan po kasi. So, pangalawa, ma-overcome natin yan. Kasi, alam niyo po, Preacher Jesse, 2016 inatake ako, pastor na po ako nito, pastor na ako. Kasi kung re-research natin, napakaraming pastor na nagkaroon ng problema sa anxiety. Great men of God sa history. Yan ang mga naging karamdaman. Alam niyo po, ako dumanas din po ako diyan kasi ang katanungan ko nga po, bakit kung kailan naman ako nagsuko ng buhay sa Panginoon, ba't nagkasakit pa ako? No? So, paano ba natin gagawin? Una, manalangin ho tayo. Kahit alam niyo po, pumunta kayo sa mga doktor, sabihin nila, tatanungin nila, anong religion mo? Panalangin ka. Lalo na ho tayo, nasa tamang faith tayo. Tama ang Diyos natin. So, ang gagawin natin, manalangin tayo, magbasa ng Bible, umattend ng church, sabihin natin yung katotohanan sa family. Family kasi ang makakatulong sa atin, tsaka yung mga totoong friends. Huwag kayong magpo-post sa Facebook, wala silang pakialam sa inyo. Tatawanan lang nila tayo, chichismis lang nila tayo. Kumuha ka talaga ng covenant brother mo, at kung meron ka makukuha niyan, yung pastor mo, asawa ng pastor, yung preacher, yung deacons, yung teachers, yung disciples, yung mga kapatiran na totoo sa atin. Makakatulong yan na ipanalangin po tayo at ma-overcome natin yan sa tulong ng Lord. Pero hindi siya easy, no? From time to time, meron ganun. Kasi alam niyo po, lately, ba't ako nagkaroon ng ganyan? Kasi sa dami ho ng sakit na pumasok sa akin, may hypoglycemia ako, may thyroid problem ako, may bara yung puso ko, bara yung brain ko, may prostate enlargement ako, may hypertension ako. Name it, sabi nga nung doktor, sir, parang kinuha mo lahat. Sabi ko, hindi ko nga po alam eh. Pero alam niyo po, unti-unti yun, unti-unti, sabi ko, Lord, palagi ko po iniiyak sa Panginoon, Lord, kung may purpose pa ako, mapagtiyagaan niyo po ako, magamit niyo pa po ako,
Kasi maraming kagaya ko eh. Maraming kagaya ko po na akala mo okay, pero gusto nang mawala, gusto nang mag-suicide. At yung nung teenager po ako, ang kauna-unahang kong girlfriend, talaga yun, nag-slash ako kasi nag-break kami. So hindi ko makayanan yun. Hindi ko makayanan yun. Pero naalala ko noon, nakita ako ng nanay ko, tsaka ng kuya ko. Yung kuya ko, kala ko yayakapin ako eh. Ang ginawa sa akin, pinagmumura po ako eh. Pinagmumura niya po ako. Eh ako pa naman yung ang blessing sa akin ng Panginoon, ayoko na ginaganon ako. Na-challenge ako. Alam niyo po, ang ginamit ng Panginoon sa akin, again, basketball. Binuhos ko yung oras ko sa basketball. Pero ngayon, ito po. Yun, pwedeng mga gamitin. Pero kung may pinakamagandang gagawin na totoong gamot, si Jesus. Punta kayo ng church, tanggapin niyo si Jesus bilang inyong Diyos na kapagligtas. For sure, babaguhin ng Panginoon. Bibigyan tayo ng kakulay ng buhay, magandang buhay. For I know the thoughts, I know the plans that I think toward you. Thoughts of peace and not of evil to give you an unexpected end. Napakagaling po ng Panginoon. Yung suicide, gusto ni Satan yan eh. Sabi ng John 10:10, di ba? The thief cometh not but for to steal, kill, and destroy. But I have come that they might have life and that they might have it more abundant. Yeah. Wow, maraming salamat, Pastor Ling. And that's real talk right there. So talagang itong hapon na to, no, parang talaga ang dami natin diniscuss. We discussed about the darkness and the filthiness of the world as you shared to us, Pastor Ling. Pero we also shared to us what could be the life we have if we stay with the Lord. And that is what you're doing now, Pastor Ling. Sige, Pastor Ling, before I let you go, because I'm sure you have ministry schedule still ahead of you, meron po ba kayong final reminder, message, or even challenge po sa ating mga viewers as of this point, Pastor Ling, especially in their Christian life? Salamat po una sa lahat uli sa Panginoon Diyos. Kinikilala natin na siyang nagbigay ng pagkakataon pong ito. Teacher Jesse, Pastor Bong, salamat po sa programang ito. At ganoon din sa lahat ng taga-subaybay po nito. Sana po ay maging aral po ito, makapulot po tayo ng aral dito at maitaas natin ang pangalan ng Panginoon. Palagi po may 7 di tayong palaging sinasabi. Palaging may bukas sa Panginoon. Palaging pwede tayong makabalik sa Panginoon. Palaging pwede tayong makabawi sa Panginoon. Makabangon. Kahit anong dapa, pwede ka makabangon. At palaging may Biblia. Palaging may buhay. Sabi ng Bible, habang may buhay, may pag-asa. At palaging may bukas. Hanggat pwedeng ngayon talo. Pero may bukas pa eh. Alam niyo po, nung ako hindi pa saved, sugarol nga po ako at player ako, pwedeng matatalo ka ngayon. Pero sabi nga, di ba? Sabi ni Charles Barkley before that was 80s pa or 90s. Pero pinalitan ko yon. For him, play hard, work hard, because tomorrow is another ball game. Pinalitan ko yun ng pray hard. Diba? Work hard, because tomorrow is another day for the Lord. Palaging may bukas sa Panginoon. Kaya sana po ay pinagpala ho tayo at sa mga hindi ligtas, napakadali ang Panginoon. Walang ginagawa yan kung hindi magligtas. Ano lang dapat natin gawin? Aminin mo na makasalanan ka. Very clear sa Bible, lahat tayo makasalanan. And then, tanggapin natin ang inaalok na kaligtasan ng Panginoon at humingi tayo ng tawad. Mag-confess tayo. At sa ating mga ligtas naman po, walang talo kung ikaw ay magpapatuloy. Lahat ay benepisyo para sa atin. May gantimpalang naghihintay sa langit at may mansyon na naghihintay. Ganon din dito sa lupa. At yung magamit lang ho tayo na hindi naman tayo karapat-dapat ay yun na po yun eh. Iligtas ka lang eh. At sabi nga ng Bible, niligtas ka at inilagay ka pa sa ministry. Sobra-sobra na po yung perks. To God be the glory po. Amen. Maraming salamat, Pastor Ling, for sharing us your story and for being
bold into sharing what your life had been in darkness, but now you're in light and you're sharing more so that more of us can be encouraged with your story. Pastor Ling, okay lang po ba if I may ask you to please close our episode today with a word of prayer, please? Opo, sige po. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang pribilehyo na ito. Pagpalain niyo po si Preacher Jesse, Pastor Bong, ang church po nila, ang Zion Ministry, yun din lahat po ng nakapanood at sumusubaybay po nito, sumusuporta ng programa na ito. Sana po Lord, marami pang ma-reach ang program na ito at sa mga susunod na episodes mula noon ngayon sa inaharap, habang hindi ka pa bumabalik, ay gamitin niyo po itong avenue para marami pang ma-save at marami ring mga Kristiyanong ma-strengthen ng faith, mag-grow, at maging mabunga po kami, makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa iyo. At Lord, you continue bless them, Lord, and bless lahat ng mga may interview dito. At sana po, Panginoon, ay magpatuloy ang ministry na ito. Ikaw pong mag-ingat dito at magpala po nito. Maraming salamat po sa buhay na pinahiram mo sa amin at yung kaligtasan higit sa lahat. At for us na ilagay mo sa ministry ay sobra-sobra na po yun. Again, Lord, thank you for shedding your blood on the cross and for dying for us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Ling. And of course, sa lahat po ng sumama sa amin dito sa Zion on Air ngayong hapon na to. Thank you very much for joining us today. And please do stay tuned for our next episode. Together, let's encourage one another, pray for each other, be refreshed and excited, all in Zion on Air. Have a great day, everyone. Thank you, Pastor Ling. Thank you po. To God be the glory po. Bye-bye po.